Ayan. So, good morning po ulit sa ating lahat. Morning po. Okay. Sige po, so bago tayo magsimula, samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito, O God. Patuloy mo kami samahan, Panginoon. Ako, Panginoon, patuloy mo akong protection ng Panginoon. Ingatan niyo po ako, Panginoon, kayo sa magbigay ng katalinuhan, kapag sa amin, Panginoon, kapamit ng malaman po, Panginoon, namin matutunan po, Panginoon, kayo siyang magbigay, Panginoon, kayo siyang makita, Panginoon, ang inyong kalawalatian siyang makita, Panginoon. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong cross, Panginoon, upang kayo siyang magliwalhati sa bawat sa Panginoon. Lord, dinadalayan ko, Panginoon, ang aming mga matututunan ngayong umaga, O God, ay aming tutuloy sa buhay, Panginoon. Ito po kami sa dalagan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Again po, welcome sa Bethel Foursquare Gospel Church, na kung saan ay meron tayong four cardinal doctrine, yung cross, Jesus Christ the Savior, symbolize the Savior, and then yung ating pong dove ay symbolize the baptizer, and then we have our cup, Jesus Christ the healer, and the crown, which means Jesus Christ, God and King. Okay? So yun po yung ating four cardinal doctrine, kaya tinawag po tayong Foursquare. Okay po, so ngayong umaga po ay pag-aaralan natin yung mga bagay na kung saan ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumalago sa kamay ng Panginoon. Okay, sa kamay ng Diyos. Naka-experience na ba kayo ng parang kumbaga walang-wala na sa buhay pero dahil ipinagkaloob natin sa Panginoon ay bigla na lang may magte-text sa'yo or may magte-chat sa'yo or may mag-notify sa cellphone mo na pumasok na sa account mo, sa GCash number, sa bank account, di ba? Yung mga ganun, di ba? Na what is given in faith grows in God's hands. So yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano ba yung ibinigay natin sa pamamagitan ng pananampalataya? Okay? Maliit man ito, kakaunti man ito, ito po ay lalago. Okay? Sa kamay ng Panginoon. Meron ako dito ang tatlong puntos. Una-una po, what is given in faith grows in God's hand. So number one, don't measure problems by your own resources. And number two, in Jesus' hands little become much. And number three, God creates needs to show He can meet them. Okay? So, number one, don't measure problems by your own resources. Okay po? So, huwag po natin sukatin yung mga problema kung ano yung meron tayo. Diba? So, kung gusto mong maranasan yung himala ng Panginoon, huwag mong sukatin yung problema sa pamamagitan ng kung anong meron ka. Diba? Minsan kasi sa atin bilang tao, sinusukat natin ang problema kung anong meron sa bulsa natin eh. Diba po? Pag may karamdaman, ang hirap magpa-check up kasi walang pera. Diba? Sinusukat natin sa pamamagitan ng ating own resources, sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, sa pamamagitan ng ating, kung anong meron tayo. Diba? Minsan kung may problema, halimbawa sa pamilya, diba? Ay, wala kasi walang-wala tayo anak eh. Kaya pasensya na, hindi ka makakapag-aral. Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Pero kung isipin mo yung mga successful, yung ibang mga successful, kung makikinig ka lang sa kanilang mga kwento, talagang masasabi nila na kahit na mahirap ang buhay dahil sila ay nagpursige at nagtiwala, sila ay nagtagumpay. Amen. Di ba po? Sabi sa Mark 6:35-36, nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, liblib ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po, sa 36, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ito po yung nangangaral ng Panginoon. Patapos siyang magpagaling, magawa ng mga himala, ang daming sumunod sa kanya ng mga tao. Libo-libong tao, 5,000. Lalaki pa lang yun. Di ba? Ngunit sabi ng kanyang mga alagad, ay, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Okay? So yun sabi sa kanya ng mga alagad, yung mga alagad niya talagang nag-worry. Eh imagine mo 5,000 na kalalakihan pa lang yun.
meron kasi kapag binibilang ay mga kalalakihan lang. So 5,000, ano ipapakain nila? Di ba? So kung titira natin dito, di ba? So mineasure nila yung problema sa pamamagitan ng kung ano yung meron sila. Kakaunti lang meron sila kaya sa isip nila, paano ito Panginoon? Paano natin papakainin yung libo-libong mga tao na yan? Di ba? Pero ang sagot ng Panginoon sa Mark 6:37, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? So yun lang kasi meron sila 200 denaryo. Di ba? 200 salaping pilak. Mineasure nila yung, kumbaga yung, sa pamamagitan ng kung ano yung meron sila. Bilang tao talaga minsan, ganun tayo. Di ba po? Nasusukat natin. Minsan, kailangan ko ng pera para mapaayos ko yung ganito. Di ba? Kailangan ko ng magandang trabaho. Okay? Di ba? So, ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter, sa kanyang mga salita, sabi niya, sa church, meron 3 klase ng tao. Meron tinatawag na feelers, meron tinatawag na figurers, and faithers. Diba? So yung feelers po, yan yung mga tao na kung saan binabase nila sa pamamagitan ng kanilang nadarama, sa kanilang feelings. Diba? Ay, feeling ko, para sa akin ito. Diba? Feeling ko, ito yung plano ng Panginoon sa akin. Maaari ka magkamali dyan kapatid kapag yung ginamit mo ay yung pandama. Diba? Ang iyong feelings. Diba po? Figurers. Meron naman mga tao mga figurers sa church. Diba? Yan yung mga tao nagbibilang. Kailangan natin marami tayong miyembro para tayo ay maging maayos. Diba? Kailangan magaling ako sa Bible para bago ako maging group leader. Kailangan marami akong alam sa Bible, di ba? So mga figures sila. Nag-iisip sila ng figures. Di ba? So, and then ito rin pinakamahalaga. Dapat meron din pong mga faithers. Yung mga nananampalataya. Di ba po? So, yun yung sabi ni Peter. Feelers, ginagawa nila base sa nararamdaman nila. Okay? Yung mga figures naman, sila yung mga nag-a-analyze. Sila nagka-calculate. Kailangan ganito yung tiles natin para tayo makabili ng ganito. Diba? So, walang ano doon, parang saan papasok ang Panginoon doon kung magpabase ka sa figures. Diba? Pero ang pinakamahalaga dapat daw ay yung faithers. Sila yung mga nagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi malinaw ang solusyon, pero alam nila na ang Panginoon ang magbibigay ng solusyon. Okay? So, ikaw kapatid, saan ka kaya sa tatlo na yan? Minsan ba nagiging feelers ka? Na kung saan binabase mo yung tagumpay sa pamamagitan ng iyong pandama? Feeling ko, akin to ngayon. Di ba? Ikaw ba ay figures ka ba? Nagka-calculate ka ba? O ikaw ay faithers? Di ba? Sabi sa Mark 6:35-36, sabi diyan, nang dapit hapon na lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi, liblib ang buok. Okay? So, sabi diyan na ito, at malapit nang lumubog ang araw, paalisin na po ninyo ang mga tao. Wala sa alagad niya na nakita ng mga faithers. Lahat figurers sila. Di ba yung mga alagad niya? Kasi binase nila sa pamamagitan ng figure, sa pamamagitan ng bilang. Libo-libong mga tao papakainin natin. Ilan lang meron tayo, nag-calculate sila, dalawang denaryong salapi o 200 salaping pilak. Di ba? Naging faithers sila doon, ay naging figurers sila, naging feelers sila. Di ba? Sabi ni Felipe, sabi niya, di ba? Sa tingin ko, Panginoon, ay hindi natin mapapakain sila. Di ba? Sabi ng mga alagad, kaya paalisin na natin sila. Pero sinubok sila ng Panginoon eh. Di ba? So minsan sa ating buhay, madalas nilalagay tayo ng Diyos sa mahihirap at imposibleng sitwasyon. Para wala tayo ibang mapagpilian kundi magtiwala sa Kanya. Kaya maraming mga Kristiyano ang nagsasabi, bakit simula nung nag-serve ako, ang dami kong problema? Mas malala pa yung mga problema. Kasi kung minsan inaalam ng Panginoon yung mga mahihirap at imposible. Kasi kapag posible, pag kaya ng tao, ay hindi tayo magtitiwala sa Panginoon. Ay, kaya ko to, may pera ako. Di ba? Figures ganun.
Ay, kaya ko to. Pag-calculate mo, kaya ko to. Diba? Magaling ako sa Bible, kaya ko to. Ganun po eh. Diba po? So kaya minsan, binibigyan tayo ng Panginoon, inaalaw sa atin minsan yung sitwasyon na mahihirap. Mga imposibleng sitwasyon. Para sabihin natin, Lord, ikaw na ang bahala. Diba? Kapag ipinagpalagay natin ang sitwasyon sa Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya, doon kikilos at doon natin makikita ang himala ng Panginoon sa ating buhay. Di ba po? Huwag nating i-measure kung ano yung meron tayo. Di ba? Huwag nating sukatin yung kakayanan ng Panginoon. Sabi diyan sa una, di ba? Don't measure problems by your own resources. Huwag mong sukatin yung problema sa pamamagitan ng kung anong meron ka. Di ba? Huwag mong sukatin yung problema, sabihin mo, ay, malakas yung katawan ko, healthy ako, kayang-kaya ko to. Di ba? Ay, may negosyo ako, kayang-kaya ko ito. Di ba po? Ay, maganda yung bahay ko, may sasakyan ako, kayang-kaya ko to. Paano kung minsan kuhain ng Panginoon yan? Di ba? So, minsan kasi binibigyan tayo ng maling feelings. Di ba? Feeling mo, malaki yung katawan mo, talagang healthy ka, kaya feeling mo, ay, hindi ko kailangan magsimba. Di ba? Yung iba kasi, yung ibang mga tao, sinasabi nila, ay, hindi ako magsisimba. Kasi, ang simbahan naman ay, ano yan eh, puntahan naman yan ng mga taong mapanghusga, taong makasalanan. Di ba? Kaya yung iba, hindi daw nagsisimba. Eh, pumupunta ka rin naman sa mga mall. Bakit sa mga mall ba? Mga matutuwid ba ang tao dyan? Di ba? Pumupunta ka rin sa mga park. Pasyalan. Di ba? Matutuwid din ba yung tao dyan? Hindi rin, di ba? Di po? So, feeling natin na kaya natin ang lahat, hindi tayo aasa sa kakayanan ng Diyos. Di ba? So, maging mapagbantay po tayo mga kapatid. Kasi minsan, sa ganda ng sitwasyon mo sa buhay, feeling mo kaya mo na ang lahat. Feeling mo okay na, settled na. Hindi po. Kaya suriin nating maigi po ang ating sarili. Paano kung mawala ang lahat ng yan? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? O isusumpa mo ang Panginoon? Di ba? Sabi po sa John 6:5-6, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa Kanya. Sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya kung ano ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, ang 200 dinaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila. So alam na ng Panginoon, di ba, na hindi kayang pakainin. Pero sinubok niya eh. Di ba? Hindi kayang pakainin sa pamamagitan ng kung anong meron sila. Pero sinubok niya si Felipe. Di ba? Ibang Felipe po ito. Ito pa ay alagad. Okay, so sinubok niya si Felipe, di ba? Sabi niya kay Felipe, saan? Sabi niya, di ba, nung tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, papalapit sa kanya. Sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Okay? Tinest na ni Felipe, ng Jesus, ang kakayanan ni Felipe. Di ba? Ni Apostol Philip. Okay? So, hindi niya, alam naman niya na hindi kaya pakainin sa pamamagitan ng 200 denaryo sa lapi. Pero tinest niya eh. Baka mamaya sabihin ni Felipe na magtiwala lang tayo Panginoon kung ano ibibigay sa atin. Baka ganun kasing sabihin niya eh. Pero hindi. Sumagot si Felipe sa kanya, ang 200 dinaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kakaunti ang bawat isa sa kanila. Di ba po? So, kaya yung ginawa nila, inisip nila, feeling nila, di ba, naging feelers sila doon, feeling nila, hindi kaya sabi nila, pauwi na lang ang mga ito. Magdadapit hapon na, magdadagip siling na. Okay? So, kaso mas marami po yung pinag-aalala natin kaysa sa paggugol natin ng panahon na kausapin ng Diyos. Di ba po? Dapat po mas marami yung faith natin.
over our problems. Diba? Nakatuon sila kung ano ang wala sila, imbis na tingnan kung ano yung meron sila. Diba po? So nakatuon tayo kung ano yung, minsan sa tao kasi nakatuon kung ano yung wala tayo eh. Ay wala ako niyan, hindi ko kayang mag-serve sa Panginoon. Ay hindi ako magaling sa Bible, hindi isang verse, wala akong alam. Hindi ako pwedeng maging leader. Nakatuon tayo kung ano yung wala tayo. Diba po? Hindi ko ano yung meron tayo. Ay, hindi ko kayang magbigay kasi wala naman akong pera. Di ba po? So, minsan nakatuon tayo dun sa problema. Pinaglalaanan natin ang pansin. Imbis na igugol natin ang panahon sa nakausapin ng Panginoon. Lord, bigyan mo ako ngayon ng pantanin upang sa susunod ako ay may aaniin. At upang ako ay may maibigay sa iyo. Di ba po? Ang katotohanan po, ang Diyos ang laging nagbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Okay? Pinagkakaloob niya ang lahat. Sabi diyan, stop telling God how big your problem are. And start telling your problem how big your God is. Diba? Pag mo isipin, napakalaki ng problema ko. Isipin mo, napakalaki ng Diyos ko. Diba? Mas malaki ng Diyos ko. Kayang-kaya niya ang mga problema ito. Diba po? Okay, so yun po yung una. Don't measure problems by your own resources. Huwag natin sukatin sa pamamagitan ng kung anong meron tayo, kung anong meron yung bulsa natin, kung anong meron yung palagay natin. Sukatin po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Lagi natin isipin, kaya ko yan. Ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, walang problema, hindi kayang solusyonan. Diba? Number 2, in Jesus' hands, little becomes much. Okay, sa kamay ng Diyos, ang kahit na anong bagay na maliit ay dadami. Lalago. Okay? Sabi sa John 6:8 hanggang 9, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad na nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano ang mga ito sa ganito karaming tao? Di ba po? So nagtanong si Jesus, di ba, kung anong meron sila. Sabi ng bata, di ba, naging bida yung batang ito sa senaryo ito. Yan, yung batang na yan. Yan, okay? So naging bida si Daniel. Si Daniel. Di ba? Naging bida yung bata na yan. Ipinigay niya kung anong meron siya. Kahit kakaunti. Di ba? Kahit 5 tinapay at 2 isda. Ibinigay niya. Di ba? Kasi sabi dyan, in Jesus' hands, little becomes much. Diba po? So meron yung bata, nag-volunteer yung bata. Meron pa ako dito, 5 tinapay at 2 isda. Okay? So kung hindi binigay ng bata, anong mangyayari doon? Makikita kaya yung himala? Hindi po, di ba? So wala ito sa dami o kakaunti nang ibinigay. Ang point po dito, kung ano yung pinagkatiwala natin sa Diyos. Diba? Lagi ko sinasabi, sa pagbibigay, hindi po palakihan ang halaga. Diba? Naalala nyo yung balo, nagbigay siya, yun na lang yung pera niya, pero anong sabi ng balo, ito yung mas nagbigay ng, mas nagbigay. Dahil, diba yung kasamahan na yung isa ay, tawag dito, nagbigay, ngunit hindi bukas sa kanyang puso at may kayabangan. Pero yung balo, kung ano yung meron siya, ibinigay niya. Di ba po? So, ibig sabihin po, lahat ibinigay niya. Okay? So, ganun din yung bata. So, hindi po sa pamamagitan ng kaunti o marami. Dahil kapag ibinigay mo sa Panginoon, ang kakaunti ay darami. Huwag mo sabihin na kaunti pala yung kaalaman ko, Lord, hindi ako pwede maging group leader. Di ba? Kaunti pa ang kaalaman ko, Lord, hindi pa ako pwedeng mag-share ng salita. Diba? Kaunti pa lang ang kaalaman ko sa Bible, Lord. Hindi pa ako pwedeng mag-disciple. Diba po? So, ang kakaunti po sa kamay ng Panginoon ay darami. Sabi dyan, ibigay mo na ngayon kung ano ang meron ka at saka iyan papalaguin ng Diyos. At makikita mo na gagaling ka at dadami ang iyong kaalaman. Diba? Kung ano yung meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Lord, ito lang yung kaalaman ko, ipagkakaloob ko to sa iyo. Lord, ito yung meron ako, ibibigay ko to sa iyo lahat. Okay?
ang point kasi ng Bible, di ba, na kapag nagbigay ka, hindi kung ano yung ilan pa yung natira sa'yo. Di ba? Ay, hindi kung ano, hindi yung point doon kung gaano kalaki yung natira sa'yo. Ang point doon kung meron o walang natira sa'yo. Parang gulo, ano? Di ba po? So, kaya lahat ng meron ka, ari-arian, negosyo, pera, talent, ibigay mo sa Panginoon. Okay? Ibigay mo sa Panginoon. Kasi nga, kapag ang lahat na yun ay hindi mo ibinigay sa Panginoon, pag dumating ang kaaway, sabi niya, ay, kukuhain ko yung negosyo mo para hindi ka na makapag-serve sa Panginoon. Talo ka. Diba? Ay, kukuhain ko yung talent mo. Magkakasakit ka. Talo ka. Pero kapag ibinigay mo sa Panginoon ang lahat, pera, kayamanan, diba? At talento, ari-arian, okay? So, negosyo, kapag ipinagkaloob mo sa Panginoon, okay? Ang point po doon hindi ibig sabihin na ibigay. Diba? Ibig sabihin, ang Panginoon ang priority mo over those matters. Diba? Mas priority mo ang Panginoon. Kaya pag ang kaaway pumunta sa iyo, sabihin, ay kukuhain ko yung mga ari-arian mo. Kukuhain ko ang mga talento mo. Kukuhain ko ang pera mo. Nakangiti ka pang sabihin, okay lang. Diba? Sabihin mo sa kaaway. Sabihin mo kay Satanas, okay lang. Hindi naman sa akin yan ang lahat na yan ay sa Panginoon. So walang makukuha sa iyo. Diba po? So ibigay natin kung ano yung meron tayo. Okay po? Kaya yung batang yan, sabi dyan ay ginamit ng Diyos. Ang binibigay mo sa Kanya, hindi ginagamit ng Diyos kung ano yung meron ka. Di ba po? Ginagamit ng Diyos ang binibigay mo sa Kanya. Binibigay mo sa Kanya yung talento mo, gagamitin niya yun. Patuloy Kanya papalaguin sa iyong talento. Di ba? Ginagamit ng Diyos yung binibigay mo sa Kanya. Di ba? Nag-text ka, patuloy Kanya pagpapalain. Hindi ginagamit ng Diyos kung ano yung meron ka. Halimbawa, marami kang pera, paano ba gamitin ng Panginoon yan? Kung hindi mo naman ibibigay sa Kanya. Di ba po? Okay, so sabi dyan, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat. Pagkatapos, pinagpiraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga disipulo para ipamahagi sa mga tao. Hinati rin niya ang 2 isda at ibinigay sa lahat. Lahat ay kumain at nabusog. So kung titinan po natin yan, kung babasahin natin yan, ay may natira pang 12 tiklis, di ba, na pagkain. Okay? So ano man ang ibinigay mo, lalo ibabalik sa iyo ng Diyos ng higit pa. Lagi sinasabi ni Pastor, hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Nagbigay ka ng 100, ibabalik sa iyo 1,000. Okay? Hindi kasi pwedeng siya ang Diyos, siya pang may utang. Di ba? Hindi pwedeng ang Panginoon ang may utang eh. So kaya hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Okay po? Kung ano yung binigay mo, talagang ibabalik sa iyo ng gusto. Okay? So, di ba meron kung mabasa niyo yung parable ng sa Mark 10:17 hanggang 22, yung isang binatang mayaman, di ba sabi niya, Lord, ano pa ba ang kailangan kong gawin? Lahat ng 10 utos nagagawa ko na. Natuwa ang Panginoon. Di ba natuwa siya? Magaling. Okay, pero may isa ka pang hindi nagagawa. Sabi ng Panginoon, ibigay mo lahat ng ari-arian mo sa mga mahihirap. Nalungkot siyang umalis. Okay? Bakit? Kasi ayaw niya po ibigay eh. Okay? Kikilos po ang Panginoon sa pamamagitan kung ano yung ibinigay. Okay? So, kung ibinigay mo ang lahat, negosyo mo, trabaho mo, okay, ay ibig sabihin po ng ibinigay, hindi po sabihin i-give up. Diba? Ang ibig sabihin po ng ibinigay, ay yung bang siya yung maging priority at sentro ng lahat ng area ng buhay mo. Kagaya po ni Job, bigla ko pinangahawakan, di ba? Nawala sa kanya ang lahat. Nagkasakit, di ba? Nawala yung pamilya, asawa, anak, ari-arian. Okay? Pero hindi siya nag-give up. Pero anong binalik ng Panginoon sa kanya? 7 beses, ilang doble. So, ganun po ang Panginoon. Hindi natin kayang dayain ang Panginoon. Okay? Hindi kailanman nagkaroon ng utang ang Diyos sa atin. Okay? Sabi diyan, God's will done in God's way will not lack God's support. Actually, kung isipin natin, walang sino mang tao ang nagsasakripisyo sa Diyos. Di ba sabihin mo, ay, ako nagsasacrifice ako, araw-araw akong gumigising para
maibigay lamang sa Panginoon ang oras ko. Hindi ka po nagsasacrifice sa Panginoon. Ang Panginoon na nagsasacrifice sa iyo. Bakit? Kasi kung ano yung binigay mo, tutublihin niya ng ilang ulit. O sino nagsacrifice? Ikaw ba? Hindi. Nagigets niyo po yung point? Di ba po? So, walang sino man ang nagsasakripisyo na tao sa Panginoon. Di ba? Kasi nga kung ano yung binigay mo sa Panginoon, tutublihin niya ng ilang beses. 60 times, 50 times, 60 times, 100 times. Diba? Hanggang maka-100 doble. Okay? Sabi, kasi lagi tayong binibigyan ng higit pa sa mga sinuko natin sa Kanya. Yung mga ibinigay sa iyo ng Panginoon, yun po yung mas nag-sacrifice siya. Diba? Imagine mo, nagbigay ka ng 10 piso, paglabas mo, biglang may nakabot sa'yo ng 100. Sino nag-sacrifice? Ikaw ba? Hindi. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang i-touch yung puso ng kapatid at sabihin na blessed ako sa'yo kapatid. Di ba po? And last po, number 3, God creates needs to show He can meet them. Okay? So ang Panginoon po ay gagawa ng mga pangangailangan upang masabi niya na upang mapakita sa kanila na kaya niya itong i-meet. Sabi po sa Marcos 6:41-42, kinuha ni Jesus ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. At hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at pinamahagi rin. Sa 42, ang lahat ay nakakain at nabusog. Sabi sa Marcos 6:43-44, at nang tinipunan ng mga alagad ang lumabis ng tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 kain. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. So ganun po kadami, imaginein mo. Di po? So, God creates needs to meet the demand. Di po? Minsan inaalam ng Panginoon na magkaroon ka ng problema para makita mo na siya ang solusyon. Diba? Tulad po nito. Imagine mo, naka pa sila ng 12 na basket. Bakit kaya 12? Bakit hindi na lang 7, 14? Diba? Bakit 12? Kasi diba 12 din yung kanyang alagad? Kasi kung yung isa walang habang sila ay naglalakbay, kung yung isa ay walang dala-dala, baka magsabi siya, ikaw naman dito. So lahat sila mayroong dala. Ganun po yung himala ng Panginoon. Diba? Nais pong sabihin sa atin ng Panginoon na, anak, kaya mo ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Basta magtiwala ka lang. Huwag na po tayo mag-worry kung ano yung mga hinahin natin sa buhay. Ipagkatiwala po natin sa Diyos. Tigilan na po natin mag-alala. Amen. Matakot. Kung ano yung pinagdadaanan mo, isuko mo ang buhay mo sa Diyos at ito'y kanyang aayusin. Dahil mas maganda po ang plano ng Panginoon kaysa sa plano mo. Diba? Kung ang plano mo ay simpleng bahay lang, ay ang plano pala ng Panginoon ay mansion. Diba? Kung ang plano mo, motor-motor lang, ay ang plano pala sa ng Panginoon ay, diba? Sasakyan, pick up. Kaya pagkaloob mo sa Panginoon, diba po? Hayaan natin na ang Panginoon ang humawak sa ating buhay. Huwag tayong humawak sa Panginoon. Di ba? May kwento isang bata at isang tatay mag-ama sa Scotland. Sila habang naglalakad sa ice, sa malamig na lugar. Okay? So, habang naglalakad sila, napadaan sila sa isang madulas na bahagi. Ngayon, nadulas yung bata. Okay? Kasi, excited siya eh. Bago kasi yung jacket niya eh. Ngayon, yung jacket niya dahil bago, nakahawak sa loob, nakapasok yung kanyang mga kamay. Napadaan sila ngayon sa madulas na bahagi ng ice. Nadulas yung bata. So sa pagkadulas ng bata, doon nawala yung kanyang kayabangan. Okay? Sabi ng papa niya, anak, hawakan kita. Sabi niya, hindi na pa. Kaya ko na ito. Pagkadulas sa kanya, sabi niya, ay, oo nga, madulas dito, hawakan kita pa. So hinawakan niya yung kamay ni papa niya.
Mga ilang metro, lakad ulit sila, nadulas ulit yung bata, mas malala yung pagkadulas niya, tumbling talaga siya. Okay? So, nung nadulas na, yun naman yung dumating na yung point na nawala naman yung kanyang kayabangan. So, sa matinding pagkadulas niya. So, pagkatapos niyang madapa, tuluyan nang nawala yung kanyang kayabangan doon, at inabot niya ang kanyang kamay at sinabi, Papa, hawakan mo ang aking kamay. Okay? So yung ama niya na yung nahawak sa kanyang kamay, hindi na siya. Kasi kapag siya, nakakabitiw kapag may problema. Diba? So hinawakan siya ng papa niya. So paghawak ng papa niya, nakarating sila sa kanilang papupuntahan. Diba? So tayo po, huwag natin tayo humawak sa Panginoon. Hayaan po natin, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon kung ano yung meron tayo. Hayaan po natin ang Panginoon ang humawak sa ating kamay. Kasi po kapag tayo humawak sa Kanya, tulad ng bata, kapag may madulas, madudulas tayo Diba? Pero kapag ang Panginoon ang humawak sa atin, kapag yung Ama ang humawak sa bata, sa ating mga anak, kahit anong dulas dyan, baka maiangat pa tayo. Diba po? So, ano sabi sa Isaiah 4:10? Last na po ito. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you and I will uphold you with my righteous right hand. So ano man ang hinahanap mo sa Diyos, di ba? Ito ay makukuha mo kung ipagkakaloob mo ang lahat. Amen. Kung ikaw ang hahawakan ng Panginoon. Huwag po natin hayaan na tayo humawak sa Panginoon. Di ba? So sana po ay may natutunan ang bawat isa sa atin. Ano po yung tatlo na yon? Sa kamay ng Panginoon, kapag may pananampalataya ka, don't measure, ang kakaunti ay dadami. Una-una po, gagawin mo ay don't measure problems by your own resources. Pangalawa po, in Jesus' hands, little become much. And pangatlo, God creates needs to show He can meet them. Diba? So, samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umaga ito, Panginoon, na patuloy niyo kami sinamahan, Panginoon. Patuloy niyo, Panginoon, tinuro sa amin, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, na ikaya niyo, Panginoon, i-provide, Panginoon. Kung kayo, Panginoon, ay maghahawak sa amin, Panginoon. Kung iaalin namin ang lahat ng meron kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa katulong ito, Panginoon, na patuloy niyo kami binibigyan, Panginoon. Naway, Panginoon, na ito ay tumimo sa aming puso, Panginoon. At amin pong may isang buhay ang mga ito, God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Morning po.